mga pangyayaring nahagip ng kamera, may mga insidenteng ating susuriin at bubusisiin. Walang ligtas basta caught on cam. Caught on cam, kitang-kita ang pagkislap ng umaharurot ng motorsiklong ito sa may kurbada ng barangay Talang sa Candaba, Pampanga. Sunod na nangyari ang pagsalpok ng motorsiklo sa poste ng kuryente. Tumilapon at namatay ang rider pati ang angkas nito. Himala naman nakaligtas ang pangatlong sakay na nagtamo ng konting galos sa mukha at katawan. Nakainom daw ang mga motorista at walang safety gear katulad ng helmet. Caught on cam, makikita sa video ang pagtakbo naman ng dalawang lalaking ito papunta sa SUV na nakaparada sa isang mall. Agad na sinubukan apulahin ang sunog gamit ang fire extinguisher. Maya-maya pa, meron na rin ilang rumesponde para mapatay ang apoy. At makikita matinding tinamong pisala sa loob ng sakyan habang patuloy na inimbestigahan pa ang naturang insidente. Ikan ngayon sobrang init po ng panahon, may epekto rin kaya yan sa pagliyab ng mga sasakyan. Paano ba maiwasan ang mga ganitong insidente? At yan ang ating pag-uusapan kasama si Fire Officer 3, Christopher Girao, mula po sa Fire Investigation Unit ng Bureau of Fire Protection, Pasig. Magandang umaga, sir. Sa una po nating video na nakita kanina, kung saan kumislap yung ilalim ng motorsiklo po anong posible po naging sanhi nung pagsiklap po ng motorsiklo na yan? Well, sir, kung pagbabasihan po natin yung ating video, maaaring ganito po yung nangyari. So, tingnan po natin yung motor. Possible po na dahil sa overloading, tatlo po yung nakasakay, is natapakan po nila yung brake na tumama po sa kalsada na nag-cause po ng spark. Dahil sobrang bilis? Yes. Anong part dyan? Ito po, Sir Arnold. So, ito po, natapakan po itong part yung brake? na to. Yung stand po. Ay, stand. Center stand, Maaring dahil tatlo po sila, yung gitna or yung mga angkas is magkokos ng spark yan? Yes po. Na naging cause din po kung bakit po sila na-outbalance at bumunggo po dun sa poste. But napaka-importante po, Sir Arnold, na chine-check po natin yung ating preventive maintenance service ng ating kahit anong klaseng sasakyan at ang itong motor, So, dapat make sure po na goods ang mga linya ng electrical wires, yung ating batteries, yung connection ng batteries kasi, Sir Arnold, ayun yung mostly or usual po na nagiging cause po ng loose connection. Na because of loose connection po is nagpo-produce ng intense heat at nag-create na po siya ng sarili niyang apoy. Ayun. So ano pwedeng gawin kapag na-encounter yung ganitong sitwasyon po? Ay, yung ganyan, sir, make sure na mag-stop po muna tayo sa safe na lugar. Then, visibly, machi-check mo naman yan kung saan nanggaling yung spark. Kung hindi po kayo sure, maghanap po ng malapit, basta legal business na nag-aayos po ng motor. Para po may pa-check natin. Sa pangalawang video po naman, nakita natin, nagliyab yung nakaparadang SUV. Posible bang dahil yan sa init ng panahon? Kunyari, ito yung SUV. Paano pong mangyayari dyan? Ayan, kita nyo sa loob ho nagliyab Pwede ba yung init ng panahon? Yes po, sir. Makakadagdag po kung bakit po nagkakaroon po ng sunog kasi kasama po yan sa elements of fire. Pangunahin po yan, heat, Sir Arnold. But napaka-importante po, again, ibabalik po natin yung ating preventive maintenance services. Kung naka-schedule po siya, dapat totally pinapacheck natin. Or yung tinatawag nating blow baguette, Sir Arnold, laging napaka-basic. Lagi po tayong back to basic. Anong mga bahagi ba ng sasakyan dapat i-check para maiwasan ang pagliliyab nito? Mostly po, syempre, yung sa atin pong engine area. Engine area? Opo, kung mabubuksan natin itong ganitong klaseng yung engine area nito. Saan po yung engine area nito, Sir Arnold? Kanina sila. Tapos, so dito sa loob, anong pag-iingatan dito? Dito sa loob, basta make sure lang po na may mga indicators po yan kung talagang meron tayong water, okay ba yung ating batteries, okay ba yung ating gas, pagdating sa air, okay po ba yung ating gulong. Blow baguettes po, Sir Arnold, especially lastly yung letter S, yung self po natin, Sir Arnold, when it comes sa prevention po, dapat prepare po tayo, Sir Arnold. Ito ba mga upholstery, maaari magdulot din ng pag sobrang init? Umapoy din yan? Well, Sir Arnold, ang sasakyan naman po natin is naka-design as meron po siyang heat resistant. But ang nagiging mostly problema lang po natin, electrical yung kapabayaan po natin
no? Hindi tayo pwedeng basta-basta kung ano-anong mga chemical lang na nilalagay po natin sa sasakyan, especially kung matagal po natin siyang ipapark at mainit po doon sa area kasi possibly Kunyari, magkaroon talaga ng sunog. nasa loob ako ng sasakyan at inabot na ako ng apoy o usok, anong pwede kong gawin? Yan. Unang-una, Sir Arnold, isipin natin yung pinaka-source or supply, no, ng kuryente. Tanggalin po natin, switch off natin yung ignition. Makina. O yan, Oh. yung makina, switch off, kunin ng susi, no? Then, evacuate po tayo or alis po tayo agad sa sasakyan. Meron po kaming dapat meron po tayo yung tinatawag natin na tawag nito, yung cutter ng ating itong seatbelt. No? Okay. Kasi minsan naglalak sa panic, hindi na natin alam kung paano tatanggalin. Okay. At least, mabilis Yung lang iba natin dito makuha. na nakokompromiso, no? Opo, kailangan meron tayong glass cutter. O kaya naman pagka nag-lock yung ating sasakyan, meron din tayong glass breaker. Okay. So, pinipindot lang natin masira yung. Basta make sure lang po na safe or protected po yung ating mga Diba mata. sinasabi yung pagka gamitin. headrest ng sasakyan may Ayan, pwede rin po yan. may matulis yan, di ba? Yan, kunin po natin mo nga, yan. parang pwede ba ipangbasag ng salamin ng sasakyan yan? Parang wala dito. Wala. Okay. Ito. Oh. So may mga ano yan, ayan. Kung pwede hong makuha yung mga headrest, ayan, binabanggit, may bakal po ito Apo. na pwedeng bumasag ng salamin kung hindi mabuksan yung pintuan, di ba? Apo, pwede po ito, Sir O Arnold. sige, huling tip na lang sa ating mga huling tip na lang sa ating mga Hindi mahugot. mga may-ari ng sakyan tsaka pasahero minsan ang nakikita kong nagliliyab bus o kaya mga pasaherong mga sasakyan Go ahead po. Ayan, make sure lang po na kinakandak po natin, no, timely yung ating blow baguettes, no, bago po natin na gamitin yung ating sasakyan. And make sure din po yung ating mga safety precautions kasi baka naman hindi dahil sa sunog or dahil sa disgrasya kaya po tayo magiging victim ng ganong klaseng situation. And also, yan paalala po namin, no, hindi tayo pwedeng basta-basta maglalagay ng kahit anong chemical, no, sa Yun. ating sariling sasakyan without training or proper management or wala po tayong legal na papel na pinanghahawakan, no, para po maiwasan po natin na magkaroon ng mga ganyang klaseng scenario. Sir. Ayun, maraming salamat po at nakapaglingkod tayo, Fire Officer 3 Christopher Girao ng Fire Investigation Unit ng Bureau of Fire Protection Pasig. Mga igan, ang mga aksidente o krimen ating susuriin dahil simula ngayon wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tutukan natin yan sa Caught on Cam. Maraming salamat po.